Pero this is new beginning, new love beginning mga kapiksi. Swerte guys sa pag-ibig. Sabi ko nga guys, maaring bagong pag-ibig ito. This may be a new romance mga kapiksi. And ito guys, this is good luck, good fortune. So, i-mine nyo na yan sa comment section. Mine harmonious relationship, mine swerte sa relasyon, mine swerte sa pag-ibig, mine swerte sa romansa. Kasi for some of you talagang maaring merong bagong tao na dumating sa inyo, mag-alok ng pag-ibig. This may be a love confession. Hello guys, hello Libra, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is first quarter kapalaran para ngayong 2023, January to March mga kapixie para sa Libra, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. General reading lang guys, pwede mag-resonate, pwede hindi, combination ng positive and negative energy. So, bahagi pa rin ito guys ng ating 2024 kapalaran series, no? Meron tayong annual reading, pera kapalaran, blessings kapalaran, at saka yung first half ng 2024. So, lahat ng playlist guys, makikita nyo sa description box nitong video o kaya naman dyan sa ating homepage. So, check nyo na lang mga kapiksi yung mga playlist. So, tingnan natin kung ano yung mga mensahe sa inyo ng inyong gabay para ngayong first half mga kapiksi. Protection. Okay, so napaka-importante na to guys. Call back your power, cut the cord, soul retrieval. So kung mapapansin nyo itong image ng card, nakikita nyo ba? So lahat sila nakaganon, diba? Lahat sila nakaganon. They're protecting themselves mga kapiksi, and it's the same sa inyo mga kapiksi. You have to protect yourself from negative energies, negative thoughts, negative assumptions, negative influences ng mga tao sa 3D mo para hindi ka ma-impluwensyahan. So, dapat pinipili nyo yung mga tao na kinakausap nyo, yung mga tao na inaalaw nyo, mga tao na nakakasalamuhan nyo, yung mga pinag-uusapan nyo, mga pinanonood nyo, mga naririnig nyo, mga binabasa nyo, even sa social media, mga kapiksi. Kasi, you shouldn't give space to negativity sa buhay nyo, guys. Kasi dalawang bagay lang naman yan palagi. It's either positive or negative lang, guys. And, syempre, gugustuhin ba natin na mag-penetrate yung negativity sa buhay natin? Di ba? Hindi. So, on a daily basis, dapat palagi kayo nag-i-spiral sa positive assumption, sa mga positivities, mga kapiksi, para as a consequence, more positive na experiences din yung maranasan nyo sa inyong physical reality. So, you have to protect yourself at all cost, guys. Even dun sa mga kinakausap nyo. Let's say, for example, sa mga friends nyo, I'm sure yung iba dito makaka-relate. Meron kayong ibang friends na wala nang ginawa kundi magreklamo na magreklamo. Diba? Tuwing kakausapin kayo, puro problema yung sinasabi. Puro kanigahan yung nakikita nila sa paligid nila. Puro kanigahan yung pinopost sa social media. Akala mo palaging galit. Akala mo palaging pinaglihe sa sama ng loob. Comment down below guys if nakaka-resonate kayo dyan. Okay? Whereas meron din naman kayo mga friends na puro positive lang. Yung mga sinishare sa inyo, mga kinukwento sa inyo, puro nakakatawa, chill lang, relax lang. Diba? So, dapat finifilter nyo, no? Yung mga ganon na pinapapasok nyo sa buhay. So, yeah. Piliin nyo yung more on positive mga kapiksi. Kasi masasagap nyo yan. Guys, yung kanigahan at saka yung pagka-positive may impluwensyahan ganyan guys. Age of Light mga kapiksi, excuse me. Pasensya na kayo guys pag naririnig nyo medyo masabat yung boses natin kasi dahil sa panahon ngayon at saka namamalat tayo minsan kapag marami na tayong video. So, you've been training for this for lifetimes. Ibig sabihin nito guys, yung ating mga experience sa buhay, no? Yung ating journey, life itself is a journey. And yan yung training ground natin. Yan yung battlefield natin mga kapiksi. Dun sa ating mga experience, dun tayo natututo, dun tayo nag-grow, dun tayo nagkaka-experience, dun tayo gumagaling. Guys, diba? Nagmamature, nagde-develop. And may mga failures din tayo. And dun sa mga failures na yun, natututo tayo mga kapiksi. So,
So, don't make the same mistake again, di ba? Yung mga natutunan yung mistakes, so ginang ulitin, become a better version of yourself, mga kapiksi. And wala kayong dapat ikatakot because everything is just an experience in this lifetime. So, habang nabubuhay pa kayo, gawin nyo na yung mga gusto nyo gawin, mga kapiksi. And yung last message for you, Libra, Mirror. Okay, so napakaganda nitong mensahe na to, and pang ilang zodiac sign na kayo na nakatanggap nitong message na to. Ito guys, pakinggan nyo mabuti kasi medyo mahaba-haba. Pero iksian ko na lang. Whatever you see in your 3D, in your physical reality is a direct reflection of your thoughts. Salamin siya. Yung buhay mo ay salamin ng isipan mo, okay? Yung mga belief system mo, yung ibig sabihin yung pinaniniwalaan mong totoo, kahit negative or positive, it's always being pushed out in your 3D, in your physical reality. So you have to ask who or what is triggering you. Pag nagsasalamin ka, mga kapiksi, di ba may mga salamin kayo sa bahay nyo, sa kwarto nyo. Pag nagsasalamin ka, nakikita mo yung direct reflection mo sa salamin. Ganon din sa buhay. Yung 3D mo, yung physical reality mo, yung experience mo right now, yan ay direct reflection ng umiikot sa isip mo, no? Kung palaging negative yung iniisip mo, puro problema din yung nakikita mo sa paligid mo, okay? Pero kung puro positive yung palaging naiisip mo, asahan mo puro positive din yung reflection yan sa buhay mo. So, kung hindi maganda yung nakikita mo, ask yourself, bakit pangit ang experience ko? Bakit ako minamalas? Bakit ako naghihirap? Bakit ako nagdudusa? Ask yourself, what am I thinking? Anong iniisip ko? Okay? And then you can change it, no? Kasi pwedeng magbago yung nakikita nyo sa 3D nyo as long as magbabago ka sa sarili mo. Pag nagsalamin ka, mga kapiksi, nakita mo, magulo yung buhok mo, buhaghag, ganyan, parang mahangin. Buhaghag. Gusto mong maging maayos yung buhok mo, saan mo aayusin? Sa salamin ba o sa sarili mo? Di ba sa sarili mo? Susuklayin mo yung buhok mo sa sarili mo para maging maganda yung reflection mo sa salamin, maayos din yung buhok mo. Ganon din sa 3D, sa physical reality, mga kapiksi. Kung gusto mong mabago yung 3D mo, ang aayusin mo is yung pattern of thoughts mo, yung belief system mo, hindi yung 3D mo. Susunod yung 3D mo dun sa pattern of thoughts mo. Alright? So, ask yourself, mga kapiksi, what am I thinking? Anong iniisip ko? Alright. So, comment down below, Libra, no? If feeling nyo, naintindihan nyo yung mga mensahe. Ngayon naman, tingnan natin yung paparating sa inyo. Shuffle ko to, guys. Habang sinushuffle natin to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitarot@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sabay-sabay tayong yumaman ngayong 2024, mga kapiksi. Mag-avail na kayo ng course, huwag na kayo magpuhuli. Sobrang ganda talaga yan, guys. And ngayong January, magbibigyan ko ng 1 free pampaswerte subliminal sa lahat na mag-avail ng course, guys, until January 31 lang. So, mag-avail na kayo, samantalahin nyo. Meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayong mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship, mga kapiksi, pwedeng money or career, pwede kayong magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo, guys, ng email sa pinoypixitarot@gmail.com. Wow! So, sobrang ganda nito, guys. This is more on love energy, Libra, no? Libra, kayo ay represent ng King of Swords sa ating spread. Lumabas din yung feminine energy ng air sign, Aquarius, Gemini, Libra. For some of you, maaaring may ganyan kayo sa natal chart nyo. For some of you, you may be dealing with an air sign as well. Pero, this is new love connection, mga kapiksi. Swerte kayo sa larangan ng pag-ibig. Ngayon, syempre, Valentine yan, no?
Yung Valentine, February, pumasok siya sa sa first quarter ng 2024. So for some of you, may experience nyo talaga na maaaring maging maganda yung Valentine's Day nyo ngayong 2024 mga kapiksi as compared dun sa last year na Valentine nyo. Pero this is new beginning, new love beginning mga kapiksi. Swerte kayo sa pag-ibig. Sabi ko nga guys, maaaring bagong pag-ibig ito. This may be a new romance mga kapiksi, and ito guys, this is good luck, good fortune. So i-main nyo na yan sa comment section. Mine harmonious relationship, mine swerte sa relasyon, mine swerte sa pag-ibig, mine swerte sa romansa. Kasi for some of you talagang maaring merong bagong tao na dumating sa inyo, mag-alok ng pag-ibig. This may be a love confession, or kung ikaw naman ay in a relationship na mga kapiksi, mararamdaman mo na parang mas lalo pang tumitibay yung relationship nyo ng iyong partner o specific person. Itong bagong pag-ibig na to guys, ito yung sagot sa sugatan mong puso. Kumbaga, kung dati minamalas ka sa relationship, kasi for some of you, feeling ko nag-hold back yung iba sa inyo, kasi parang yung iba sa inyo nakaharanas ng mga emotional pain sa inyong mga past relationship, ganyan, nasaktan, umiyak, pero right now, itong dadating sa inyo, itong person na to, lalo na kung let's say for example, nagpahinga kayo, hindi mo na kayo nag-love life, tapos nagdadasal lang kayo na sana ipagkaloob sa inyo yung tao na para sa inyo. So this is it mga kapiksi. Dinidinig yung mga dasal nyo regarding sa relationship. And sabi ko naman sa inyo guys, dapat talaga relationship or kahit anong aspeto pinagdadasal yan, especially relationship, bago pa yan dumating, lalo na pag nandyan na, mas lalo nyong dapat ipagdasal mga kapiksi, para talaga maging harmonious yung relationship nyo. Nakikita natin na yung iba sa inyo nag-hold back pa, no? Kasi parang baka na-trauma kayo sa past relationship nyo, pero bibigay din kayo mga kapiksi, because this person won't take no for an answer. Ibig sabihin talagang susuyuin kayo nitong person na to mga kapiksi, and ipaparamdam niya talaga yung kanyang tunay na nararamdaman sa iyo. Alright? So, yeah. So, for some of you na, ayan, so magiging masaya pa rin yung 2020, yung first quarter ng 2023 nyo, guys. Pagdating sa, sa trabaho, for some of you, medyo habaan nyo lang yung pasensya nyo, kasi kung kayo ay nangangamuhan, ganyan, parang feeling ko, yung, yung amo nyo, medyo malupit, ganyan, parang control freak, parang gusto niya, parang ginagawa nila kayong puppet. Pwedeng yung boss nyo micromanager mga kapiksi. Pag sinabing micromanager, lahat tinititigan, lahat ng kilos nyo minamanmanan, and parang gusto nila kung ano yung iutos mo, ganun yung gagawin nila, na parang wala kang kalayaan na mag-decide for yourself. So habaan nyo na lang yung pasensya nyo mga kapiksi, wag nyong patulan, kumaga anuhin nyo na lang, especially kung wala naman kayong choice and hindi naman kayo magre-resign. So, and pwede nyo rin guys pakinggan yung ating pampaswerte subliminal, pampabait ng boss at mga katrabaho. So very effective yun guys, para maging mabait sa inyo yung inyong mga boss. Okay? And pagdating naman sa tuloy-tuloy naman guys, yung agos ng kaperahan sa buhay nyo, ayan o. In fact, yung iba sa inyo, maaari pa kayo may mga ma-discover. Ito, mga something new pagdating sa kaperahan. So, pwedeng meron kayong matanggap na balita, invitation, more on invitation, na pwedeng mag-grow yung income mo. So, pwedeng may mag-alok sa'yo, baka gusto mo magnegosyo, baka gusto mong itry ito. So, wala namang masama sa mga ganun guys. Medyo iwas-iwas lang kayo sa scam. Kailangan lang talaga na pag-aralan nyo mabuti. Kung feeling nyo scam siya, wag nyo nang ituloy, no? Pero kung yung mga get rich quick scheme, ganun kasi yung mga ng scam mabilis kang kikita, mabilis kang yayaman. Ganun yung mga pitch nila para ikaw naman, gusto mo yumaman agad, sige, lagay ng pera. Pero scam pala. So, mas maganda pa rin yung traditional na mga investments na talagang pinaghihirapan over time, kasi dun talaga matatayo mo yung stable na finances mo. Okay? So, ito mga i-mind nyo na to guys sa comment section. Mind new opportunities sa pera. Mind new ideas, ganyan. And yung relationship. Mind new relationship, mind new harmonious relationship, ganyan. Okay? So, comment down below, Libra, if feeling nyo naka-resonate kayo sa reading nyo. And, ito yung ating mga pampaswerte subliminal guys. Pakinggan nyo. Sobrang ganda.
para sabay-sabay tayong yumaman and alam mo yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys, and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.